Kung mapapanood nyo to, kasalukuyan ay nasa Pinas na ako ngayon. Paalam, Czech Republic. Minsan naisip ko kung magtatrabaho pa ba dito o kung uuwi na ako ng Pinas. Sa video na ito, pag-usapan natin yung cost of living. Ang isishare ko sa inyo yung personal expenses ko dito. Monthly at after 1 year. Ito ay parang long-term video review dahil magto 2 years na ako dito sa Czech Republic ngayong August. Disclaimer lang, ang lahat ng sasabihin ko ay base lang sa sarili kong opinion at sa sarili kong buhay dito at nararanasan sa Czech Republic kabilang ng isang company at na pinapasukan ko at kasalukuyan hawak ng agency na kilala dito sa Czech Republic. Bale, ang uunahin natin ngayon ay tungkol sa accommodation dahil medyo panatag ka lang sa buwan ng January hanggang Mayo. Pag lumampas na sa buwan na yan, kabahan ka na dahil lalabas na dyan yung excess bill ng accommodation. Kaya shout out doon sa mga nakarating dito na libre bahay. Mapalad kayo dahil mabawasan na ang isipin nyo pagdating pa lang sa accommodation dahil ito na talaga yung pinakamalaki na gastos, yung excess bill. Kada taon nakakasurpresa dahil feeling ko nagtitipid na kami pero pagdating ng excess bill parang dumudubli pa ang laki ng bayarin na wala man lang may pakita na bill ng resibo na galing sa tubig company, electricity company at gas company dahil papakita lang sa'yo through laptop o PC record ng agency namin na naka Microsoft Excel na kahit ako kaya ko gumawa ng ganun. Alam kong masama ang magbintang pero ganun na rin nakakapagduda na rin kasi para sa mga baguhan na paparating pa lang ito konting kaalaman lang. Ang gas dito ay isa sa pinakamahal at kakaiba ang sistema. Dahil parang may nilad water siya dyan kung kukumpara sa Pinas, nakatap na siya sa mga bahay. Naka-submeter na. Tubig at kuryente, mahal din dito. At saka mga bilihin. Mula nang dumating ako dito, parang dumoble yung mga presyo. Tapos ang sweldo hindi naman nagbabago. Kung mayroon man increase yung company namin, mayroon pang diskriminasyon. Malimit lang na katanggap ng increase yung mga lokal. Kaya di mo rin masisi yung ibang mga kasama nating Pinoy ay maisipang lumipat at maghanap ng ibang mapagtatrabahuan na company. Kaso nga lang, ang downside nito, kapag nag-resign ka at lumipat ka sa ibang company, pagbabayarin ka dahil sa pag-break mo ng contract na 2 years. Pero dito sa company namin, medyo mura pa. Sa ibang company, mahal. Tapos malalaman na lang kapag nandun na nakalipat na. Kaya kung maaari, mas maganda pa rin kung tatapusin mo yung 2 years contract. Dobre din. Good? Nice. Thank you, okay. Thank you. Cleaning. Nice. Okay, balik tayo sa topic. At ito naman yung kinaganda kapag tinapos mo yung isang contract bago ka lumipat sa ibang company. Dahil ma-avail mo yung one-way na ticket pauwi ng Pinas. At yung hindi naman nirenew ay nare-refund. Pero depende na lang siguro sa
company na napasukan mo. At maswerte ako dahil may nag-refer sa akin papunta sa ibang company na isa kong katrabaho at hindi ni-renew ng kasalukuyang company ko. At mabuti na lang pumayag yung employer kung na panibago na magbakasyon muna ako bago ako lumipat doon at mag-umpisa. Dahil ang desisyon ko talaga nung wala pa akong mailipatan na company ay umuwi na lang ng Pinas pagkatapos ng kontrata. Dahil naisip ko, lugi talaga. Kulang na kulang yung sweldo. At nagpapasalamat na lang din ako na sinubukan ko doon mag-apply. Pero nire-renew naman ako ng company namin. Yun nga lang ang nakadismaya dahil walang increase, i-renew ka lang, ganun pa rin ang sweldo mo. Kaya sinubukan ko mag-apply na lang muna bago umuwi. At wala naman mawawala kung itatry ko. Total, ni-repair naman ako. At ang pinakagusto ko sa lahat, dahil libre bahay na siya. Tapos, hindi ka nagagastos ng transportation papunta sa trabaho. Gawa ng ang accommodation ay nasa loob lang din ng company. At ayun, nagustuhan ko naman yung offer dahil di hamak na mas malaki kaysa dito sa dati kong company. Kaya yung may sasuggest ko sa mga bagong dating dito at paparating na kahit papaano tapusin nyo na lang yung kontrata para maganda naman yung record mo sa isang company bago ka umalis at hindi maapektuhan yung mga baguhan na mag-a-apply papunta dito dahil sa mga bad records nating bilang mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa bansang ito. At sana maging okay yung sistema na company na bago kong mailipatan. At sana mayroon kayong mapulot na aral sa video kong ito. At sana marami pa akong ma-share na mga video doon sa panibago kong lilipatan na company. Tsaka kung mapapanood nyo to, kasalukuyan ay nasa Pinas na ako ngayon. Paalam muna, Czech Republic. See you soon. Maraming salamat sa panonood. At yun, see you sa next vlog. Alers.